A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 83 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 21, 2026 and yung devotion natin ngayon ay patungkol pa rin kay Moses but this time with the golden calf. Ito nga po yung Diyos ang ginawa ng mga ng mga Israelita nung si Moses nga po ay umakyat doon sa mountain of God, which is yung Sinai nga po, para i-receive yung 10 commandments na ibibigay ng Diyos. And for the concept by Pastor Russell, Moses and the golden calf, the danger of idolatry. In Exodus 32, while Moses was on Mount Sinai receiving God's law, the people grew impatient. They asked Aaron to make them a good or God they could see. Aaron made a golden calf and the people worshiped it. This was a great sin because God just saved them from Egypt and had clearly said, "You shall have no other gods before me." Ayun nga yung sinabi sa Exodus 20 verse 3. Idolatry means replacing the true God with something else. It can be a statue, money, power, or even our own ideas. This story shows that sinful of the human heart. Left to ourselves, we turn away from God and create idols. Only God's grace can change our heart and bring us back to true worship through Jesus Christ, who is perfect image of God. Now for our scripture reading, ito ay mababasa natin sa Exodus 32 and 32 verse 1 to 4, and it says, "When the people saw that Moses was so long coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, 'Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us out of Egypt, we don't know what has happened to him.'" So nagdududa na sila bakit ang tagal ni Moses bumaba doon sa mountain. Inisip nila na baka patay na nga ito at paano na lang sila, wala nang magliligtas sa kanila. And Aaron answered them, "Take off the gold earring that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool that they said, These are your God, Israel, who brought you out of Egypt." So kumbaga, out of pressure, itong si Aaron ay ginawa niya ng Diyos-Diyosan itong mga Israelita. And that show the weak leadership. Unlike doon kay Moses na firm talaga ang belief niya, ang paniniwala at ang pagsunod niya sa Diyos. And now, para naman sa ating katuruan, number 1, people are naturally forgetful of God. We are totally depraved or corrupt or makasalanan. Palagi nating nakakalimutan ng Diyos yung mga biyaya ng Diyos mula sa maliliit pati sa malalaking bagay in the past. Nakakalimutan din natin na merong Diyos na powerful kahit na sa imposibleng bagay na masolusyonan. Maraming pagkakataon na nangyayari ito sa ating mga buhay na dahilan para mag-cause sa atin ng pagdududa at magkaroon na lang ng tiwala sa tao sa paligid natin, pagtitiwala na lang doon na mabago yung sitwasyon kaysa magtiwala ng buo sa Diyos. So ito yung nagagawa sa atin ng pagdududa at pagkalimot sa ating Panginoon. Our forgetfulness leads to make idol in replacement to God. Hindi natin namamalayan minsan na sa sobrang pagka gusto natin mabago yung panahon, yung pagbabago sa buhay natin, nakakalimutan natin ang Panginoon na nagiging dahilan na mas nagiging Diyos mo na yun kaysa sa tunay natin Diyos. Unconsciously nagagawa ito because of our heart. Because yung heart natin is a fragile. Ito nga yung sinasabing factory of idols. Dito nagmumula yung mga iniidolo natin. And pangalawa, people tend to invent their own gods. Madalas to when we interpret the word of God on our own. Nagkakaroon tayo ng sariling Diyos natin kung ano yung pagkakaintindi natin, own understanding natin doon sa salita ng Diyos. Madalas din ito sa social media, maraming kumakalat sa social media na patungkol sa word of God, pero kung di mo susuriin, titingnan nga ito sa Biblia, ay malamang ay mahuhulog ka at gagawa ka ng sarili mong Diyos. We make Christ fit to us.
na para bang ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Like for instance, sa social media nga, spread God is love. Social media spread that God is love. Yes, totoo naman na ang Diyos ay pagmamahal. Pero yung thinking na tanggap ka ng Diyos kahit ano yung gawin mo ng yung paulit-ulit, yung pagkakasala mo ng paulit-ulit, pero intentionally, because God still love you, iisipin mo na papatawarin ka niya, na hindi ka niya paparusahan. That is the different from our true God. Remember, God is also holy. He will not tolerate us even He love us. Even He is love, God still make judgment. Maniniwala ka man, nananampalataya ka man sa Kanya o hindi, He will make judgment. Ang nangyayari kasi sa panahon natin ngayon, we tend to choose characteristic of God. Pinipili lang natin kung anong characteristic ng Panginoon yung mag-fit sa ating mga buhay. Fit sa sitwasyon natin, yung kung ano lang yung gusto natin. Si Kristo ay hindi dapat ganun yung tingin natin sa Kanya. Kasi ending, we invent our own God kung patuloy lang tayo namimili sa anong karakteristik ng Diyos, anong nature ang Diyos, yung i-apply lang natin sa ating mga buhay. So, again, be careful and mindful that God is not merely God. Hindi lang siya basta Diyos. Siya ang Diyos God who you aligned to your plan. Hindi siya yung i-align natin sa plano natin. But si God, tayo yung lalapit sa Kanya para magbago. Tayo yung lalapit sa Kanya para ma-align. Hindi again ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin. And pangatlo, people can corrupt weak leaders katulad ni Aaron. Out of people pressure, people corrupt mind, he followed them even he knows Moses, even he knows God, he knows His words. Kaya ang corrupt na yung sa panahon natin, kaya ang corrupt na bayan ay may corrupt na gobyerno rin. Kasi yung sa tao din naman nagmumula kung sino ang ihahalal nila. And so kung corrupt tayong mga tao, and so yung ihahalal natin, yung lalagay natin sa posisyon ay corrupt din. Parang cycle lang yan unless the strongest one stand. Mapuputol yung cycle. And do not be the weak one. At yung pinaka challenge sa atin, do not be the weak one katulad ni Aaron na kahit alam yung salita ng Diyos, alam yung what makes God displease God, ayun, hindi natin dapat gagawin yon. Kasi again, do not be like Aaron na susunod tayo sa kung ano ang gusto ng mundo. And paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Tatlo lamang po ito. Number 1, examine whether you have created your own God. Tingnan natin yung puso natin. I-examine natin yung buhay natin. Do we create our own God na ba? Examine your heart. Be careful of interpreting characteristic of God. Hindi dapat natin ina-align ang Diyos sa gusto natin. Dapat tayo ang uma-align sa kagustuhan ng Diyos. Ask guidance to Holy Spirit. At makikita mo yung way to God if we pray to the Holy Spirit. Kasi ito nga yung binigay sa atin ng Diyos, ni Jesus Christ, para makita natin ang Diyos. Kasi baka finifit lang natin ang Diyos sa kung ano yung nasa isip natin na base sa mga sitwasyon ng ating buhay. Again, God is love, God forgive, God bless His people, but also He is holy, He make judgment. Kahit gaano pa mapagmahal ng Diyos, kahit gaano ka pa niya patawarin, kahit gaano ka pa niya i-bless, again, yung judgment na ibibigay niya sa unbeliever ay same lang doon sa mga believer. And examine your heart na baka ang tingin mo lang sa Diyos ay Diyos ng biyaya. Siya lang yung Diyos ng blessing na nagbibigay prosperity. You just believing Him for prosperity. Blessing na puro material, lalo na yung pera, yung kayamanan, yung kasikatan. Be careful not to make God merely addition to your life choices. Na hindi ang Diyos ang i-adjust mo sa gusto mo, but we are here para magpabago sa Diyos. Tayo ang mag-a-adjust, magpapa-align sa Panginoon. And pangalawa, establish your mind that God is never delayed. Wag natin tularan yung mga Israelita na inisip nila na baka wala na si Moses, baka patay na si Moses, delayed na yung gustong mangyari ng Panginoon. Ang problema kasi sa ating mga tao, doon sa mga taong yon, they want God to make on their own timeline. Parang finifit natin
ang Diyos sa mismong oras natin, sa create nating mga plano. Pero may ibang oras ang Diyos, again. May takdang panahong inilaan ang Diyos para sa lahat ng bagay. And it is all beautiful and good kasi walang pinaplano ang Diyos na pangit para sa atin. God is never delayed. Perhaps it is you who makes delayed the God's plan for you. Kaya, i-examine natin yung mga puso natin. Baka kung nag-create na tayo ng mga idols, dahilan para i-replace ang Diyos sa puso natin. In this scripture, yung Exodus 32 nga, yung tao, they think God is delayed. So, si Moses ay patay na. So, yung puso nila nabalot ng pagdududa. Sino na yung tutulong sa kanila? And then, so they created golden calf. Ito na lang yung sinamba nila na nagsisimbolize ng kaligtasan, ng prosperity to them. Ganun din sa atin, the more we think God is delayed, we trust solely to ourselves, diskarte sa buhay. At itong diskarte lang natin sa buhay, ito yung ginagawa natin, kaya natin kahit tayo lang. At ito yung nagiging idol sa mga puso natin, yung God sa puso mo, who replaced the throne of one true God. Kaya dapat isurrender natin ito sa Diyos, ibigay natin sa Diyos, hayaan mo siya na ang mag-refine ito para sa atin. And pangatlo, exemplify biblical leadership by seeking to please God. Maraming tao ang magmamali sa'yo. Maraming tao ang magpe-pressure sa'yo na gawin mo yung pagkakasala. But choose only what pleases God. Hindi natin piniplease ang mga tao. Even the temptation sounds good, even the temptation or the sin sounds comforting, always show biblical leadership. Hindi tayo susunod sa tao. Maging biblical leadership tayo sa ating pamilya, sa ating workplace, sa mga negosyo, sa school at kahit saan. Seek what pleases God and not people. Lead them regardless if they felt guilt or not. Do not be deceived to the emotion. Hindi tayo nagpapadala sa ating mga emosyon. Hindi tayo sumasabay sa agos, sa kagustuhan ng mga tao. Sumasabay tayo doon sa what pleases God. At ayun lamang po, bago tayo magtapos ay pag-iwan lang ako ng ating reflection o pagninilay-nilayan. Why do you think people sometimes prefer a God they can control even of the true God? At bago tayo magtapos ay let's have a short prayer to close this devotion. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay pinarinig niyo sa amin ang inyong mga salita, Panginoon, ang storya mula sa golden calf, Panginoon. Panginoon, inaamin ko minsan na nakakalimutan ko na mag-worship sa iyo, na ikaw ang tunay na Diyos, na siyang dapat namin sinasamba, Panginoon. I know, Lord God, that my heart is so fragile, Lord God, na madaling magtiwala sa kung ano lang ang nakikita, Panginoon. But Lord God, we don't want to live like that, Lord God. We want to live on what you want us to believe, Lord God. At gabayan niyo kami, Panginoon. Alisin niyo mga idol sa puso't isipan namin, Panginoon. Sirain niyo ito, Panginoon. At kayo ang pumalit, Panginoon. Kayo ang mamuno sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, lead us to the way you designed for us, Lord God, at hindi kayo ang i-fit namin sa aming mga kagustuhan, sa aming mga plano, sa aming mga desisyon sa buhay, Panginoon. Lord God, help us to love you more deeply, to know you more deeply each day, Lord God. At kayo nawa ang siyang manguna sa bawat daraanan namin sa araw-araw, Lord God. Kayo nawa ang magliwanag, Panginoon, at badakilan ng bawat tao sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, and we thank you again and we worship you, Lord God. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lamang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow para sa ating devotion, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. Have a nice day ahead and God bless.